Hello po sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Makakasama nyo na naman po ulit kami, ang Team Johnny. Hi po sa inyo! At ako na naman po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Oh, tita, bakit ho kayo nagpunta rito? Hindi ho ba kayo magbubukas ng pwesto sa Quiapo? Naku, Divine, pinuntahan talaga kita kasi may sasabihin ako sa'yo. Ano po yon? Naalala mo ba yung lalaking pabalik-balik dito? Yung laging nagpapahula tungkol sa asawa niya? Sino po? Ang dami pong nagpahula sa akin eh. Abay yung moreno na medyo malaki ang tiyan, tapos halos linggo-linggo kong pumunta rito. Ah, si Jason ho. Bakit po? Anong nangyari? Naku, patay na siya. Ho? Talaga? Saan nyo naman po narinig yun? Nung huli ko siyang nakita malakas pa naman siya. Ano ang nangyari? Bakit ho namatay? Nakita ko kasi ang tarpaulin na nakapaskil papasok sa kanto nila. Kaya nagtanong-tanong ako sa mga tao roon. Ang sabi, ilang araw na raw nagwawala ang lalaking yun dun sa bahay nila. Palagi raw inaaway ang asawa niya dahil kumbinsido siyang may ibang lalaki at hindi raw sa kanyang ipinagbubuntis ng asawa niya. Tapos isang umaga, natagpuan na lang daw siyang nakabigti sa loob ng sarili nilang bahay. Bakit niyo sinasabi sa akin, tita? Nag-aalala kasi ko na baka maulit ang nangyari noon. Ano pong nangyari ang mauulit? Abay, nakalimutan mo na ba? Nung nakaraang taon, may lalaking sumugod dito, hindi ba? Yung galit na galit kasi hinulaan mo ang misis niya at sinabing may kabit. Mabuti na lang talaga at inawat siya ng mga kasamahan nating nakapwesto dito. Kung hindi tiyak na nasaktan ka. Kasi naman napakaliit na bagay, ginawa nilang napakalaking issue. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, nak, kapag nalaman ng pamilya ni Jason na sa atin siya nagpahula, baka magpunta sila rito at gumawa ng iskandalo. At bakit naman ako ang sisisihin nila? Hindi ko naman siya pinilit na maniwala sa hula At saka wala naman akong sinabi sa kanyang magpakamatay siya, no? Kasi nga, Divine, masyado niyang pinaniwalaan ang mga sinabi mong kasinungalingan. Alam mo bang sa tagal ko nang ginagawa ang peking panghuhula, wala naman akong naranasang ganyan kasi maingat ako. Maingat din naman ako, tita. Malay ko bang mahina palang loob ng lalaking yun. Ang sinabi ko lang naman, may kabit ang asawa niya. Tapos nagpakamatay na? Masyado lang siyang tanga kasi naniwala kagad sa hula. Ay nako, matigas talaga ang ulo mong bata ka, oo. O siya, ganito na lang. Huwag ka nang magbukas dito sa Baklaran at doon na lang tayo sa pwesto natin sa Quiapo. Tutal doon naman talaga ang pangunahing pwesto natin Ay, hindi pwede yun, tita. Ano yan? Ako ang mag-a-adjust para sa problema ng ibang tao? Bakit ba kasi napakatanga ng Jason na yun at nagpakamatay dahil lang sa sinabi kong may kabit ang asawa niya? Divine, ilang beses na kitang pinagsabihan na huwag kang magsasalita ng sobra sa mga kliyente. Pareho nating alam ang trabaho natin at hindi lahat ng taong nagpapahula pare-pareho ang pag-iisip. May mga taong isang salita lang ang marinig, siniseryoso na kagad nila na para bang buong buhay nila ang maaapektuhan. Tita, si Jason naman ang may hinala na may kabitang asawa niya Ginatungan ko lang kasi mukhang gusto niyang narinig niya At isa pa, bakit ba kasi ang bilis nilang maniwala? Lalapit sila sa manghula tapos aasahan nilang totoo ang maririnig nila? Ay, sus Mariosep, wala nang totoong manghuhula ngayon Kaya nga hula Ibig sabihin, hindi sigurado. Ay nako, bahala na nga sila sa buhay nila. Hindi ako mag-a-adjust para sa kanila, no? May punto ka naman dyan, pero hindi na natin mababago ang isip ng mga tao. Kaya ang gawin mo na lang, sundin mo na muna ang sinasabi ko. Para sa'yo rin naman ito Hindi ayoko umalis dito sa Baklaran, tita. Sayang ang kikitain ko, no? Malakas pa naman ang pwesto na to. Huwag nang matigas ang ulo mo, anak. Ganito rin ang ginagawa ko noon. Nagpapalipat-lipat ng pwesto para maiwasan ang problema. Mas marami namang tao sa Quiapo Marami ka ring magiging suki roon. Makinig ka muna ngayon. Magpalamig ka na muna sa mata ng mga tao rito. Ay nako. Sige na nga tita. Magandang araw po, Miss Winnie, at sa inyong mga tagapakinig.
Itago nyo na lang po ako sa pangalang Divine at kasalukuyang nakatira sa Novaliches, Quezon City. 30 years old po ako nang mangyari ang kwentong ibabahagi ko. Noon po kasi, uso na ang mga manghuhula sa Baclaran, Divisoria at maging sa Quiapo. Kaya pinasok ko na rin po ang ganung hanap buhay. Hindi naman po ako nahihirapan kasi tinuruan at ginabayan ako ng tiyahin ko. Matagal na po kasi siyang manghuhula sa Quiapo at nagtitinda rin po ng mga halamang gamot, agimat at kung ano-anong proteksyon. Pero may katandaan na po si tita eh. Ipinaubaya na po niya sa akin ang panghuhula. Ilang araw pa lang po nang lumipat ako sa Quiapo nang may babaeng nagpahula sa akin tungkol sa asawa niya. OFW raw po siya at pinaghihinalaan niya ang asawa niya na may kabit. Binasahan ko po siya ng baraha at sinabi ko na tamang hinala niyang may kabit ang asawa niya. Sinabi ko rin pong kinukulam siya ng kabit ng asawa niya. Napansin ko po kasi na parang hindi magandang lagay ng kalusugan niya eh. May sipon daw po siya at hindi mawala-wala kahit inuman niya ng gamot. Nang maniwala po siya sa sinabi ko, ipinasa ko siya kay tita para gamutin dahil sinabi kong mahusay magtanggal ng barang o kulam ang tiyahin ko. Grabe talaga tita, no? Ang laki ng perang binayad sa atin ng babaeng yon, ano? Biruin nyo, 600 pesos ang binigay niya. Sobra-sobra pa sa hiningi natin eh. Napakagalante naman ho niya. Pinagbutihan talaga natin ang pag-arte. Kaya kita mo, paniwalang paniwala siya sa lahat ng sinabi natin. Eh hindi ko nga rin humapigilang humanga sa inyo tita eh. Kahit peke lang ang ginagawa niyong panggagamot, parang pati ako napaniwala niyo na. Ay nako anak, sa dami ba naman ng taong nilinlang ko, nasanay na rin ako. Kapag paulit-ulit mo kasing ginagawa ang isang bagay, darating ang panahong parang totoo na rin ang dating. Napakadali ho talagang kumita ng pera kapag kaharap natin ng mga taong desperado at handang maniwala sa kahit anong gusto nilang marinig. Konting hula lang, konting drama at konting takot lang kusa na silang naglalabas ng pera Abay, ikaw nga talagang mahusay ka na sa panghuhula mo. Alam mo kung paano paniwalain ang mga tao. Kaya mo silang paikutin. Tita, madali lang naman ho talagang hulaan ang kalagayan ng babaeng yon Karamihan sa mga mag-asawang nagkakalayo dahil nagtatrabaho sa ibang bansa, nagkakaroon talaga ng problema. At saka isa pa ho nabanggit na rin niyang matagal na siyang naghihinala. Kaya sinakyan ko lang ho ang kwento niya, no? Kapag may duda na ho kasi ang tao, madali na lang yung palakihin. Kaya madali rin ho siyang mapaniwala. Ipagdasal na lang natin na may kabit nga talaga ang asawa niya. Kapag nagkatotoo ho ang sinabi ko, siguradong magiging suki na natin siya at baka magdala pa nga siya ng mga kakilala niya O siya, paghatian na po natin yung bayad ha? Nang matapos ang araw, Miss Winnie, binilang na namin ang lahat ng kinita sa buong maghapon. Umabot po yun ng 1,200 pesos at pinaghatian po namin yon. Nung mga panahong yun, mas malaki pa talaga ang kinikita namin sa panghuhula kesa sa isang minimum wage earner. Kaya kahit panloloko ang ginagawa namin, hindi namin yun basta-basta maiwan dahil malaki ang kitaan. Kinabukasan, nagbubukas pa lang ako ng pwesto nang may dumating na matandang lalaki. Isang tingin ko pa lamang, napansin kong may kaya siya sa buhay dahil sa makapal nitong gintong kwintas, mamahaling relo at mga singsing na suot sa mga daliri sa magkabilang kamay. Kinausap ko siya at sinabi niyang magpapahula siya tungkol sa negosyo at kaagad ko naman siyang inimbitahan na pumasok sa loob. Pagkaupo pa lang nagtanong na siya kung paano raw malalaman kung uunlad ang kanyang negosyo. Kinuha ko ng baraha ko at sinimulang basahin ang kanyang kapalaran. Magandang lumalabas sa mga baraha nyo, sir. Malinaw na nakikita kong lalo pang lalago ang negosyo nyo at mas lalaki pang kikitain nyo sa mga susunod na buwan, ha? Pero may isang bagay akong napapansin. May mga taong naiinggit na sa tagumpay nyo at may posibilidad na maudlot ang pag-asenso ng negosyo nyo kapag hindi kayo nag-ingat. Mabuti na lamang at may panangga tayo dyan. Meron po kaming agimat na kwintas. Espesyal po ito dahil dinasalan at isinailalim sa ritual ng Biyernes Santo. Palagi nyo lang pong isuot yun ha para maharang ang kamalasan na dulot ng mga taong malaki ang inggit sa inyo. Halata pong tuwang-tuwa ang matandang lalaki sa sinabi ko. Hindi na po siya nagdalawang isip at kaagad na isinuot ang kwintas na ibinigay ko.
Isa pa po pala, may malinaw pang ipinapakita ang mga baraha. May lalapit po sa inyo para mag-alok ng isang malaking kasunduan sa negosyo. Huwag po kayong mag-atubiling tanggapin yon dahil yon ang nakikita kong magiging daan ng mas malaking pag-asenso nyo. Kahit kailangan maglabas ng malaking puhunan o halaga, huwag po kayong manghinayang dahil babalik din po yon ng mas malaki. Pero tandaan nyo ha, isang beses lang darating ang pagkakataong ito. Kapag pinalampas nyo, matagal bago bumalik ang biyayang pinapakita sa akin ng mga baraha. Maraming salamat, Iha. Nang umagang yon, Miss Winnie, kumita na kagad ako ng 500 pesos. Pagkaalis ng matandang lalaki, dumating naman si tita na may dalang puto. Hindi pa kami tapos kumain nang may dumating na kliyente. Isa siyang dalagang maputi, mahaba ang buhok at simple lang ang pananamit. Magandang umaga po. Kayo po ba si Ate Divine? Yung manghuhula po? Oo, ako nga. At ikaw naman si? Ako po si Mayumi. Yumi na lang po. May kaibigan po kasi akong nagpahula sa inyo dati eh. Sabi niya marami na raw po kayong natulungan kaya naisip ko pong subukan din magpahula sa inyo. Baka ho kasi matulungan niyo ako eh. Sige, maupo ka. Huwag kang kabahan ha. Ano bang problema mo? Nakikita ko kasing malaki ang problema mo eh. Gusto ko lang po sanang magpatulong tungkol po sa tatay ko eh. 3 buwan na po kasi siyang nawawala. Hanggang ngayon wala pa rin po kaming balita tungkol sa kanya. 3 buwan? Matagal na rin pala ha. May nagsabi na bang umalis lang siya o baka naman may nakaalitan siya bago nawala? Wala naman po akong alam eh. Basta ang alam lang po namin hindi na siya umuwi. Simula noon halos araw-araw na po namin siyang hinahanap. Kahit mga pulis po hindi rin siya mahanap eh. Sige, ako nang bahala. Tignan natin kung anong kayang ipakita ng mga baraha ko. Hindi lahat ng manghuhula kayang gawin ito ha. Pero sanay na ako sa mga ganitong kaso, basta magtiwala ka lang ha. Kinuha ko po ang baraha at dahan-dahang binalasa. Habang ginagawa ko yun, palihim kong sinusulyapan ang suot niyang mamahaling relo. Napangiti ako ng palihim dahil mukhang hindi masasayang ang oras ko sa kanya. Kakaiba ito ah. May nakita po ba kayo? Meron, pero may humaharang eh. Hindi ko maabot ang eksaktong kinaroroonan ng tatay mo eh. Parang may enerhiya na pilit tinatakpan ng presensya niya. Ibig pong sabihin, hindi niyo po siya nakikita? Hindi ganun kasimple yon, Yumi. Hindi lahat ng hinahanap ay pinapakita kagad ng mga baraha. May mga tao talagang nagtatago o kaya may mga puwersang nakikialam, kaya mahirap silang masumpungan. Posible po kayang buhay pa siya? Ang sabi ng mga barahang napili mo, oo. Ang problema lang may kung anong humahadlang sa akin kaya hindi ko maituro ang eksaktong lugar niya. Nasa kalagitnaan po kami ng pag-uusap nang may maghawi ng kurtina. Pumasok si Tita Sylvia at kaagad na natuon ang paningin niya kay Mayumi. Kitang-kita ko ang mariin niyang paghagod ng tingin sa aking kliyente na parabang hindi niya nagustuhan si Yumi. Bakit ho, Tita? Wala naman. Yayayain lang sana kitang kumain eh. Pero may kliyente ka pala. Sige, ituloy mo na lang yan. Balik tayo sa usapan, Yumi. Gaya nga ng sinabi ko, may humahad lang sa akin kaya hindi ko pa masabi kung ano talaga ang nangyari sa tatay mo. Pero base sa ipinapakita ng baraha sigurado ako na buhay pa siya. Ganun po ba? Gumaan po ang pakiramdam ko dahil sa sinabi niyo. Salamat po talaga, Ate Divine. Huwag ka munang makampante ha. Bumalik ka makalipas ang ilang araw at kapag humina ng harang na nararamdaman ko, baka tuluyan ko nang makita ang tatay mo. Huwag kang mag-alala, hindi tayo susuko hanggat hindi natin siya natutunton ha? Maraming salamat po talaga. Malaking bagay po yon para sa akin. Babalik na lang po ako sa susunod na linggo ha? Oo, sige. Kapag bumalik ka, mas magandang maglaan tayo ng mas mahabang oras ha? Mukhang hindi kasi ordinaryong kaso ang dala mo eh. Nabuhayan po talaga ako ng loob dahil sa sinabi niyo, ate. Magkano po bang ibabayad ko? 100 pisong binabayad ng mga nagpapahula sa akin. Pero hindi naman ako nagtatakda ng presyo eh. Kung ano lang ang gusto mong ibigay, ayos na yon. Ganun po ba? Ang bait niyo naman po. Ito po 300 pesos. Natuwa po kasi ako sa pakikipag-usap sa inyo eh. Pakiramdam ko po nakatagpo ako ng nakatatandang kapatid. Salamat po ulit ha. Pagkatapos niyang magbayad, umalis din po siya kaagad, Miss Winnie. Sinundan ko pa siya ng tingin habang papalayo.
Nung mga panahon pong yon, Miss Winnie, malaking halaga na ang 300 pesos para sa isang simpleng nagpapahula, kaya natuwa ako kasi kumita kagad ako ng malaki. Tignan niyo ho, ang laki ng binayad ng dalagang yon. Divine, iha, kung ako lang ang tatanungin mo, huwag mo nang tanggapin ang dalagang yon kapag bumalik pa siya rito, ha? Ho? Bakit naman ho, tita? Hindi ko maipaliwanag pero mabigat ang pakiramdam ko sa kanya. Para bang may hatid siyang hindi maganda. Nako tita, ang dami niyo naman hong iniisip. Tignan niyo nga ang iniwan niyang bayad 100 piso lang ang karaniwang singil natin. Pero siya ho kusang nag-abot ng 300 pesos. Kitang-kita naman na may perang babaeng yun eh. Kapag bumalik pa ho siya rito, sigurado akong hindi lang yan ang makukuha natin. Hindi naman sa pera umiikot ang lahat, anak. Sa tagal na nating ginagawa ang ganitong hanap buhay, natuto na akong makiramdam. Kapag may kakaiba akong pakiramdam sa isang tao, madalas hindi ako nagkakamali sa kutob ko. Tita, masyado naman ho kayo nagpapadala sa kutob nyo eh. Kaya ho tayo naghahanap buhay para kumita, hindi para mamili ng kliyente. Kung bawat taong paghihinalaan nyo paaalisin natin, baka wala na ho tayong kitain kahit piso. Sayang ho ang pagkakataon kapag hinayaan nating mawala ang may pera. Hindi lahat ng pera ay kailangan tanggapin. Dapat matuto ka ng kumilatis ng tao. Lalo na't may mga taong marunong magkunwari katulad natin. Kung tungkol lang ho pala sa pagpapanggap ang pag-uusapan, tita, sa tingin niyo ho ba may makakatalo pa sa atin? Ilang taon na ho ba tayong nagbibigay ng peking hula? Ilang libong tao na ho bang napaniwala natin? Hindi ho ako basta-basta mahuutunan kung sino-sino lang Anak, wag nang matigas ang ulo. Wag mong maliitin ang babaeng yun. Pakiramdam ko, hindi lang talaga pagpapahula ang pinunta niya rito. Aba kung ano man ho ang sadya niya, ang mahalaga nagbabayad ho siya. Mukhang may kaya ho talaga ang pamilya nun Mamahalin ho ang relo niya, nakita ko. Basta may pera, tatanggapin ko, tita. Ang kutob ko, hindi rin basta-basta dapat ipagsawalang bahala. Kaya sana, pag-isipan mo rin ang sinabi ko, ha? Para sa'yo rin naman ito. Tita, pasensya na ho kayo ha, pero hindi ako naniniwala sa kutob-kutob na yan Ang pinaniniwalaan ko ho, kapag pera na ang kusang lumalapit, hindi ko ho yun tatanggihan. Ay nako, talagang matigas ang ulo mo. Kapag pera ng usapan, wala ka nang gustong pakinggan. Syempre ho tita kasi pera ho ang bumubuhay sa atin. Pera ang pinambibili ko ng pagkain, pinambabayad sa upa, at higit sa lahat, pera ho ang pinapadala ko buwan-buwan sa probinsya para kay nanay. Alam niyo naman may sakit siya sa puso Kung hindi ho ako kikita ng malaki, saan ho ako kukuha ng perang isusuporta sa mga pangangailangan niya? Hindi naman ho libre ang mabuhay kaya hindi tayo dapat tumanggi sa bawat perang lumalapit. Alam kong mabigat ang pinagdaraanan mo, anak. Nakita ko rin kung gaano mo kamahal ang nanay mo. Pero sana naman ay wag mong hayaang lamunin ka ng sobrang paghahangad ng pera. Baka dumating ang araw na mas malaki pa ang kapalit niyan. Wala na ho akong ibang pagpipilian, tita. Kahit alam kong mali ang ginagawa natin, ito lang ho ang alam kong paraan para mabilis akong kumite. Dahil kung ang aasahan ko yung maliit na sahod na nanggaling sa mararangal na trabaho, baka hindi na ho umabot ang nanay ko sa susunod na taon. Mas gugustuhin ko pa hong lokohin ng mga taong nagpapahula kaysa pabayaan ang sarili kong ina na walang pambili ng gamot. Napabuntong hininga na lamang noon si Tita Sylvia, Miss Winnie, at hindi na muling nagsalita. Lalo naman akong naging determinado sa paghahanap buhay. Kinabukasan, si tita na po muna ang nagbukas ng aming pwesto dahil nagpadala ako ng pera sa probinsya. Tanghali na po nang makapunta ako sa pwesto, may dala na rin po akong pagkain kaya kumain na muna kami ni tita. Habang kumakain kami, may dumating naman pong mag-asawa pero yung lalaki lang po ang pumasok. Magandang tanghali po. Lagi ko kasing nakikita tong pwesto nyo kapag umuwi ako galing sa trabaho. Kaya naisipan ko na rin pong magpahula. Ano hong pangalan nyo? At ano bang gusto nyong ipahula, kuya? Huwag ho kayong mahihiyaan. Lahat ng gusto nyong malaman lalabas naman po yan sa baraha ko. Kiko ang pangalan ko. Tungkol sana sa pinagbubuntis ng asawa ko gusto ko sanang malaman kung lalaki ba o babae ang magiging anak namin.
Hindi ko na kasi kayang maghintay pa ng ultrasound eh. Nako, mahirap ho yan, kuya. Hindi ko pwedeng hulaan tungkol sa isang tao kung wala siya sa harapan ko. Kailangan kong makita siya para madama ko ang enerhiya niya para maging malinaw ang babasahin ko sa baraha. Sana ho isinama niyo ang asawa niyo rito. Kasama ko ho siya. Nahihiya lang talaga siya at kinakabahan kaya hindi pumasok dito sa loob. Ganun ho ba? Papasukin ho ninyo. Kaagad niyang tinawag ang kanyang asawa. Pinaupo ko naman siya sa upuang nasa harapan ko para makilatis ko kagad ang kanyang itsura. Ipinikit ko ang aking mga mata at marahang hinawakan ang kamay ng babae para pulsuhan. Mabagal ang pulso niya kaya naisip ko kagad na lalaki ang kanyang ipinagbubuntis. Gumamit din ako ng ring test. Humingi ako ng isang hibla ng buhok ng babae at hiniram din ang kanyang wedding ring. Siniyasat ko muna ang singsing para tignan kung tunay itong ginto, Miss Winnie. Pero plated lang po pala, kaya medyo nadismaya ko. Itinali ko ang buhok sa singsing at saka itinapat sa tiyan ng babae. Gumalaw ang singsing ng side to side matapos akong umusal ng orasyon na itinuro sa akin ni Tia. Sinayasat ko rin ang tiyan ng babae, pati na rin ang kanyang itsura, at buo na po ang pasya kong lalaki nga talaga ang anak nila. Malakas ang enerhiya ng batang dinadala mo, ate, ha? At base sa mga ginawa ko, lalaki ho ang magiging anak niyo. Talaga po? Sigurado po ba kayo dun? Ilang taon na ho akong gumagawa nito at bihira akong magkamali. Ako, maraming salamat po. Pero gusto rin po naming malaman kung magiging malusog po ba ang baby namin at maipapanganak ng ligtas. Sige, babasahan ko ho kayo ng baraha para malaman natin ang sagot sa tanong niyo, ha? Sandali at babalasahin ko lang. Pakikat ho ang baraha, ate. O hayan, napakalinaw ng pinapakita ng mga baraha ko. Malakas ho ang kapit ng batang dinadala ng asawa niyo, kuya. Sa unang buklat ko lang King of Spade nang lumabas. Wala akong nakikitang magiging problema sa pinagbubuntis ni ate. Maraming salamat po. Sabi ko na sa iyo, Mali. Lalaki ang magiging anak natin. Ilang gabi na kasi kong nananaginip ng lalaking sanggol. Pagkaalis ng mag-asawa, hindi ko na naman napigilang ngumiti. Maingat kong itinabi ang perang iniwan nila bago ko tumingin kay Tita Sylvia na noon ay nakangisi na rin habang inaayos sa mga baraha na ginamit ko. Tita, buti na lang talaga tinuruan niyo akong kumilatis ng mga buntis. Kung hindi ho dahil sa mga itinuro niyo baka nahirapan pa akong hulaan ang kasarian ng anak nila. Ay nako anak, sa tagal ko ba naman dito sa mundo marami na rin akong napupulot na aral ng mga matatanda. Tsaka sa ganito namang hanap buhay, sabi ko sa'yo, kilatisin mo muna ang kliyente kung may alam sila o wala. Kapag mukha naman silang aanga-anga, basta marunong kang magsalita ng may kumpiyansa, paniwalang paniwala ka agad yun. Kaya nga ho nang makita ko ang asawa ni Kuya Kiko, naalala ko kagad ang sinabi niyo. Medyo namamaga ang mukha niya. Ang kutis niya mukhang pumapangit. Tapos mababa at medyo patulis ang tiyan niya. Sabi niyo noon kapag ganyan daw ho ang itsura ng buntis, di ba? Madalas lalaki ang dinadala niya. Kaya ayun, sinabi ko na kagad na lalaki ang magiging anak nila. At saka tita, natuwa rin ho ako Sumang-ayon talaga ang pagpulso ko at ginawa kong ring test. Kaya malakas ang kumpiyansa ko na lalaki talagang magiging anak nila. Ganyan nga ang paniniwala ng mga matatanda noon. Kapag ang tiyan ng babae ay mababa at patulis, at kapag pumangit ang nanay, lalaki raw ang bata dahil hindi nito kinukuhang ganda ng ina. Kapag naman daw pabilog at mataas, tapos nagbago ang itsura o gumanda pa ang nanay, babae raw ang pinagbubuntis. Kaya tama ang ginawa mo. Mas madali pala talaga kapag may alam sa mga pamahiin, Kasi hindi ko na kailangan mag-isip ng malalim o mga papa sa sasabihin ko. Konting obserbasyon lang ho tapos dagdagan ng konting pagbabasa ng baraha kunwari at seryosong muka, sigurado kong kakagat na sila. Basta tandaan mo lang anak, huwag kang magsasalita ng may alinlangan. Kapag nakita nilang parang hindi ka sigurado, doon sila magsisimulang magduda. Pero kapag may tiwala ka sa sinasabi mo at may kumpiyansa ang boses mo, naku kahit mali ang sinasabi mo, iisipin pa rin nilang may alam ka. Huwag ho kayong mag-alala, tita. Habang mas marami ho ang naniniwala sa mga pamahiin at haka-haka, mas madali ho tayong kikita.
Hindi naman nila malalaman kung saan ko kinukuha ang mga sinasabi ko eh. Ang importante, naniniwala sila. At syempre, nagbabayad sila. Natapos po ang araw na yon na medyo malaki-laki ang kinita namin, Miss Winnie. Kaya naman umuwi kaming masaya ng tita ko. Ilang linggo po ang lumipas at lumalakas ang panguhula ko. Isang araw po, Miss Winnie, bumalik si Yumi, yung babaeng nagpahula tungkol sa nawawala niyang tatay. Bumalik po ako ate kagaya ng sinabi ko. Medyo natagalan lang po kasi marami akong inasikaso eh. Umaasa pa rin po ako na baka ngayon po makita niyo na po ang tatay ko. Wala pa rin bang balita sa tatay mo? Wala pa rin po talaga akong nakukuhang balita kay tatay eh. Nawawalan na rin po talaga ako ng pag-asa. Naku Yumi, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ano ka ba? Malay mo ngayon magpapahula ka ulit. Makita na natin kung nasaan ang tatay mo. Maupo ka muna Yumi. Sabihin mo nga sa akin, ano ba ang trabaho ng tatay mo? Driver po siya ng jeep at tahimik lang po siyang tao. Hindi po siya nakikipag-away kahit kanino. May nakaalitan ba siya bago mawala? Wala naman po, pero may nakapagsabi na ang huli pong pinuntahan ng tatay ko isang manghuhula sa Baklaran. Palagi po kasing inaaway ni tatay ang nanay ko dahil pinagbibintangan niyang may lalaki si nanay. Kaya po naisip ko na baka nagpunta si tatay sa manghuhula para alamin kung talagang may lalaki nga si nanay. Saglit po akong natigilan, Miss Winnie. Marami po kasing nagpapahula sa akin na ganun ang kwento. Pero naisip ko pong baka hindi naman ako ang manghuhulang nilapitan ng tatay niya kasi marami pong manghuhula sa Baklaran noon. Marami talagang lumalapit sa mga manghuhula kapag may problema sa pamilya. Ang iba nga nawawalan pa ng direksyon sa buhay dahil nakakalapit sa mga pekeng manghuhula kaya mabuti na lang sa akin ka lumapit. Baka kasi sa iba perahan ka lang. Kaya nga po umaasa ako na matutulungan niyo ako kahit konting direksyon lang po kung saan ko siya hahanapin. Sige, susubukan ko ulit ha. Baka sa pagkakataong ito luminaw ng pinapakita ng mga baraha. Natatakot po ako dahil baka patay na po siya Hindi ba sinabi ng baraha ko buhay pa ang tatay mo? Sadyang hindi lang natin makita dahil may humaharang na kung ano sa tuwing binabasa kong baraha niya. Hindi ko po alam, Miss Winnie, kung bakit noon parang may naramdaman akong kakaiba kay Yumi. Sa dami po kasi nang nagpapahula sa akin, sa kanya lang po ako naawa. Nakikita ko pa rin ang parehong bagay. Parang may taong ayaw ipakita ang kinaroroonan ng tatay mo. Hindi ko talaga masilip ang lugar dahil may humaharang na enerhiya sa hinahanap ko paano na po yan ngayon? Hindi na po ba natin talaga makikita si tatay? Baka po patay na po talaga siya. Huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano, Yumi. Dahil isang baraha pa lang ang nabubuksan natin Hindi naman pwedeng dun tayo kagad bumase. Kaya kumalma ka lang muna dyan, ha? Kumuha ko ng isang baraha at dahan-dahang nilapag sa mesa. Mariin ko itong pinagmasdan bago ako muling nagsalita. Eto, alas ang lumabas Magandang senyales ito. Ang nakikita ko rito, buhay pa ang tatay mo. Pero nahihirapan siya At para bang gusto niyang umuwi pero may pumipigil sa kanya. Talaga po? Oo, may dahilan kung bakit hindi pa siya nakakabalik. Sana po talaga buhay pa siya. Naaawa na po talaga ako kay nanay Sobra na po siyang nag-aalala. Ano bang nangyari sa nanay mo? Simula po nang mawala si tatay, parang nawalan na rin po siya ng dahilan para mabuhay. Hindi na siya halos kumakain. At kapag pinipilit ko naman po siyang subuan, kahit na konti, umiiyak lang po siya at sinasabing gusto na lang daw po niyang sundan si tatay. Ganun ba talaga kalala ang epekto sa kanya? Opo. Minsan hindi na po siya lumalabas ng kwarto. Maghapon lang siyang nakatulala habang hawak ang litrato nila ni tatay. Kapag kinakausap ko po siya, parang hindi niya ako naririnig. At alam ko pong kailangan kong maging matatag pero hindi ko na rin po alam kung hanggang kailan ko yun kakayanin High blood pa naman po si nanay. Sabi nga po ng doktor bawal daw po siyang ma-stress. Pero paano po mangyayari yun kung araw-araw niyang iniisip si tatay? Hindi ko alam kung bakit Miss Winnie pero parang may kumurot sa puso ko sa mga sinabi niya. Naalala ko po bigla ang nanay ko Ilang taon na rin siyang may iniindang sakit at ako lamang ang inaasahan niyang magdadala ng pera buwan-buwan. Mahirap talaga kapag magulang ang nagdurusa. Kaya nga po kahit sabihin ng ibang tao na tanggapin na lang namin ang pagkawala ni tatay, hindi ko po yun magawa.
Hanggat hindi ko po mismo nakikita ang katawan ni tatay, naniniwala po kung buhay pa rin siya. Mahal na mahal mo ang tatay mo, no? Siya po ang dahilan kung bakit po ako nakapag-aral. Kahit driver lang po siya ng jeep, hindi niya kami pinabayaan. Hindi ko po matatanggap na basta na lang siyang mawawala ng walang kahit na anong paliwanag. Tahan na. Sana isa sa mga araw na ito may lumabas na sa mga hula ko. Sana nga po. Pasensya na po kung napaiyak ako Huwag kang humingi ng pasensya. Naiintindihan kita, Yumi. Salamat po, Ate Divine. Alam mo bang pareho tayo ng sitwasyon? Hindi man nawala ang tatay ko pero pareho namang may sakit ang nanay natin. Kaya halos lahat ng kinikita ko pinapadala ko sa probinsya para sa gamot niya. At ayokong dumating ang araw na wala akong magawa para sa kanya. Ang swerte naman po ng nanay niyo. Sigurado pong proud siya sa inyo. Napayuko ako, Miss Winnie, dahil sa kanyang sinabi. Noon lang yata ako nakapagkwento ng tungkol sa nanay ko sa isang kliyente at hindi ko po alam kung bakit. Pero parang ang gaan ng pakiramdam ko habang kausap ko si Yumi. Ate Divine, maraming salamat po Hindi lang po dahil sa pagtulong niyong hulaan ang kinaroroonan ng tatay ko. Maraming salamat din po kasi pinakinggan niyo po ako. Huwag kang magpasalamat kaagad. Hindi pa tayo tapos. Dahil hanggat hindi ko pa kayang basahin ang mga barahang ito, hindi ako titigil sa paghahanap sa tatay mo. Talaga po? Pangako ko yan sa'yo. Tutulungan kitang makita mo siya. Sa unang pagkakataon ni Sweeney, hindi ko na tinignan si Yumi bilang isang kliyenteng nagpapahula. Gusto ko na talaga siyang tulungan para mahanap ang tatay niya. Pero alam kong hindi ko naman po kayang gawin yon dahil wala akong kakayahan. Hindi naman ho talaga ako tunay na manghuhula Pero bawat sabihin ko, lahat ay pinaniniwalaan ni Yumi. Tinapos ko na po ang panghuhula sa tatay niya kasi ayoko nang magsinungaling pa sa kanya. Ate Divine, pwede po ba tayong magpicture? Gusto ko lang pong ipakita kay nanay na may tumutulong na sa amin para kahit papaano mabawasan po ang pag-aalala niya. Aba, oo naman. Halika rito, Yumi. Nang matapos po ang pagpipicture namin, agad naman siyang nagbayad. Pero dahil sa awa na nararamdaman ko, hindi ko po tinanggap ang bayad na binigay niya. Pagkaalis niya, kinausap ako ni tita. Divine, anak, hindi ba sinabi ko sa'yo na wag mo nang hayaang pumunta rito ang dalagang yon? Hindi magaan ang pakiramdam ko sa kanya Simula pa noong una siyang tumuntong sa pwesto natin. Bakit ho ba ganyan kayo sa kanya, tita? Wala naman hong masamang ginawa si Yumi sa atin. Ang gusto lang naman ho niya ay mahanap ang tatay niyang matagal nang nawawala. Hindi ko sinasabing masama siyang tao. Ang sinasabi ko, may kung anong hindi ko maipaliwanag sa dalagang yon. Mabigat ang pakiramdam ko sa kanya Parang may hindi magandang mangyayari. Naaawa ho ako sa kanya, tita. Gusto ko siyang bigyan ng pag-asa na makikita pa niya ang tatay niya. Yan na nga bang sinasabi ko sa'yo Sabi ko sa'yo dati pa, huwag mong ilugar ang awa mo kasi dyan ka na magsisimulang magkaproblema. Anak, huwag kang basta nagbibigay ng pag-asa sa tao, lalo na't alam mong nagsisinungaling ka lang naman sa kanya. Alam ko naman ho yun, tita. Pero ewan ko ba, naaawa lang ho ako talaga sa kanya. Kitang-kita ko ho kasi talaga kanina. Iyak siya ng iyak habang ikinukwento ang nanay niyang araw-araw ding umiiyak dahil sa pagkawala ng asawa. Gusto ko lang ho siyang tulungan kahit papano kasi pareho kami ng pinagdaraanan. Anong pareho? Pareho ho kaming may magulang na handa naming gawin ang lahat para lang hindi mawala sa amin. Naiintindihan kita, anak. Pero hindi lahat ng taong kinaaawaan mo dapat mong papasukin sa buhay mo. Huwag ho kayong mag-alala, tita. Hanggat panghuhula lang ho ang ugnayan namin, wala na ho akong balak makialam sa buhay niya. Kahit gusto ko ho siyang tulungan wala rin naman akong magagawa para sa kanya. Sana nga hanggang dun lang. Kasi ang kutob ko, hindi pa tapos ang dahilan ng paglapit niya sa'yo. Kutob na naman ho yan, tita Simula bata pa lang ho ako puro kutob na lang ang naririnig ko sa inyo. At ilang beses ka nang iniligtas ng mga kutob kong yan, hindi ba? Oo na ho, sige na ho, tita. Pero sa pagkakataong hong ito, pakiramdam ko mali ho ang kutob nyo. Pakiramdam ko mabuting tao si Yumi. Sana nga, Divine. Sana mali ang kutob ko ngayon. Isa pa ho, kung sakaling bumalik siya, sisikapin kong mabigyan siya ng pag-asa. Anak,
Tandaan mo ang sinasabi ko, ha? Huwag mong mamaliitin ang tao dahil lang mukhang kawawa o wala siyang laban. Minsan, sila pa ang magdadala ng pinakamalaking problema sa buhay mo. Isang araw, maaga po akong nagising para maaga rin akong makapagbukas ng pwesto para mas marami ang kitain ko. Pero nang bumangon ako, nakita ko si tita na nakahiga pa. Tita, hindi niyo ho ba ako sasamahang magbukas ng pwesto? Sayang naman ho ang kikitain niyo niyan. Baka ho, makarami kayo ngayon ng benta ng mga agimat at halamang gamot niyo. Hindi na muna, Divine. Magpapahinga na muna ako. Ewan ko ba, habang lumilipas ang araw mas lalo kong naiisip ang lahat ng panlolokong ginagawa ko sa mga tao noon. Naisip ko rin na kahit kaano pa karami ang perang kitain natin, wala rin naman akong madadala kapag dumating na ang oras ko. Kaya sana habang may natitira pa akong panahon, gusto ko namang gumawa ng tama at bawasan ang bigat ng konsensya ko. Tita, ano na ho ang kikitain natin yan kapag hindi tayo nagtrabaho? Magtatrabaho na lang siguro ako sa palengke, Divine. Matanda na ako kaya mas mabuting puro kabutihan na lang ang gawin ko. Hindi naman ho tayo mapapakain ng kabutihan na sinasabi nyo, tita Ay, o siya, sige na ho. Magpahinga ho muna kayo at baka napagod lang kayo. Nang makarating po ako sa pwesto, may babae po kagad na naghihintay sa akin. Halata sa kilos niya na hindi siya mapakali kaya agad ko siyang pinapasok. Ikinuwento niya sa akin na nawawala raw ang gintong kwintas na balak sana niyang iregalo sa kaarawan ng anak niya. Panay ang kwento niya sa akin na baka kinuha yon ng kanyang manugang. Dahil sa mga kwento niya, nalaman kong hindi magandang relasyon niya sa asawa ng panganay niyang anak. Dahil doon, binasahan ko siya ng baraha at sinabi kong kapitbahay niya ang kumuha ng kwintas. Labas-masok ito sa bahay nila at nagkukunwari lang na mabait at nagmamalasakit pero ang tunay na intensyon, manguha ng mga gamit nila dahil sa inggit. Sinabi ko rin na marami na siyang nakuhang gamit sa kanila, na halos lahat ng nawawala siya ang kumuha. Lahat ng sinabi ko, Miss Winnie, gawa-gawa ko lang naman yon. Pero sabi niya, tumugma raw lahat ng yon sa kanyang manugang, kaya nagmamadali siyang umalis para umuwi pagkatapos niyang magbayad. Tanghali na nang dumating si Tita Sylvia. Wala raw siya kasing magawa sa bahay, kesa tumunganga magbubukas na lang daw din po siya ng pwesto. Tita, sayang wala ho kayo dito kanina. Hindi niyo tuloy nakita yung matandang babaeng nagpahula. Nako, paniwalang-paniwala ho siya sa akin. Isang hula ko lang tungkol sa nawawala niyang gintong kwintas agad siyang naglabas ng malaking bayad. Abay, ano naman ang sinabi mo sa kanya, anak? Napansin ko naman ho, tita, na paulit-ulit niyang binabanggit ang manugang niya. Tapos lahat daw ng sinabi ko tumugma sa manugang niya. Nagmamadali nga hong umalis Naku, baka magsabunutan na yun. Naku, ikaw talagang bata ka, oo. Talagang mabilis umandar ang utak mo sa kalokohan. Habang nagmimerienda kami ni Tita Sylvia ng turon bandang hapon, bigla na lamang bumalik ang matandang babae. Galit na galit po siya at binalibag ang kanyang bag sa mesa kung saan kami nagmimerienda. Sinabi niyang wala naman daw kinalaman ng manugang niya sa pagkawala ng kwintas dahil sa ibang kamag-anak nila ito natagpuan. Dahil sa sinabi ko, nagkaroon pa raw ng matinding away sa kanilang pamilya at muntik nang maghiwalay ang anak niya at ang asawa nito. Hindi naman po ako natinag, Miss Winnie. Ipinagtanggol ko ang aking sarili kasi wala naman po akong binanggit na pagkakakilanlan ng kung sino ang kumuha. Kaya natigilan din siya dahil sinabi kong siya mismo ang nag-isip na manugang niya ang kumuha nun. Pero kahit alam niyang nagkamali siya ng desisyon, pinagsigawan pa rin niyang isa akong pekeng manghuhula. Galit na galit siya hanggang sa umalis. Hay nako, tita, ewan ko nga ho ba sa mga tao ngayon, ang hilig-hilig manisi. Siya nga mismo ang nagsabing pinaghihinalaan niyang manugang niya Tapos nang hindi pala talaga siyang kumuha ng kwintas, ako ang pinagbalingan. Ganyan talaga ang mga tao. Kapag may hinala na, gusto lang nila may magsabi na tama sila. Kaya nga ho, hindi talaga pwedeng mahina ang loob sa ganitong hanap buhay Isang mali lang ho sa sasabihin natin Wala na agad tayong kikitain. Buti na lang ho talaga at marunong akong bumaligtad ng kwento kapag kinakailangan. Kaya nga kita hinahangaan, anak Hindi lang ang baraha bumuhay sa atin sa loob ng maraming taon, kundi ang husay ng dila mo ngayon. Tama ho kayo, tita. Oh,
Mukhang may paparating na namang kliyente. Baka isa na naman yan sa magbibigay ng malaking bayad. Kinausap ko kagad ang dumating na kliyente. Sinabi niyang gusto raw niyang malaman kung sino ang makakatuluyan niya balang araw. Ikinuwento rin niyang nagtatrabaho siya sa isang Chinese restaurant at may 2 half Chinese na lalaki raw na palaging nagpapakita ng interes sa kanya. Hindi na po bago sa akin ang mga ganong kwento kaya agad kong kinuha ang aking baraha para basahin kuno ang kanyang kapalaran. Madam, malinaw ang pinapakita ng mga baraha. Doon daw ho kayo sa Chinese na palaging galante sa inyo. Yung laging may dalang regalo, bulaklak at hindi nagdadalawang isip na gumastos para mapasaya kayo. Aba siya raw ang mas malakas ang koneksyon sa inyo. Tugma ang aura nyo. At kapag siya ang pinili nyo, hindi kayo mahihirapan sa buhay dahil likas siyang mapagbigay at maayos ang magiging kabuhayan nyo. Bigla na lamang po siyang napatayo sa kinauupuan, Miss Winnie. Nagulat at nagalit siya sa mga sinabi ko. Pasigaw niya akong sinabihan na sinungaling at peking manghuhula daw ako kasi hindi naman po daw galante ang 2 lalaking may lahing Chinese na gusto siyang ligawan. Doon niya sinabi na wala siyang balak pumasok sa relasyon sa kahit sino sa 2 Chinese dahil pareho na pala yung may asawa. Ang gusto lang daw niyang malaman kung may pag-asa ba siyang makatagpo ng lalaking tunay na para sa kanya. At dahil sa sinabi ko, para ko na rin daw siyang hinikayat na pumatol sa may mga pamilya na. Galit na galit po siyang umalis habang dinuduro pa ako. Buwisit yun ah. Hindi na nga nagbayad, nag-iskandalo pa. Sayang ang oras ko sa kanya. Nakakabuwisit. Abay kung ano-ano naman kasi kagad ang idinagdag mo sa hula mo, anak eh. Malay ko hubang pareho palang kuripot yun. Mukha rin pala siyang pera eh. Nagtatanong pa sa dapat gawin. Kailangan pa bang itanong yun? Binasted na lang niya sana, di wala na siyang problema. Ay nako anak, yan ang lagi kong sinasabi sa iyo eh. Kapag wala kang kasiguraduhan, huwag kang magdaragdag ng kwento. At saka ho tita, sa totoo lang ha, mukha ngang nagdagdag lang din ng kwento yun eh. 2 Chinese raw ho ang may gusto sa kanya. Ewan ko lang ha, hindi naman sa nanlalait ako ha. Pero hindi naman siya kagandahan para pag-agawan ng 2 lalaki no? Huwag kang ang ganyan anak, hindi naman natin alam ang totoo eh. Hayaan mo na yon. Siya rin naman ang dahilan kung bakit nasayang ang oras ko. Hindi na nga ho nagbayad eh. Dahil sa kanya, pinagtawanan tuloy ako ng ibang mga manghuhula oh. Kung hindi nga lang ho siya kagad umalis baka sinabunutan ko na ho siya. Naku, nanggigigil talaga ako. Hayaan mo na, isang kliyente lang naman yun. Marami pa naman ang darating. Huwag mong hayaang masira ang buong araw mo dahil lang sa isang tao. 2 na ho silang sumira ng araw ko. Buwisit talaga oo. Magsara na nga ho muna tayo tita. Wala na akong ganang manghula ngayon eh. O sige na anak, isara na muna natin ang pwesto. Baka kapag pinilit mo pa, lalo lang mainis ka sa susunod na kliyente. Pagdating sa bahay, agad naming binilang ang kinita namin ng araw na yon. Umabot lang po sa 600 pesos ang kinita namin ni tita, kaya inis na inis po talaga ako. Kinabukasan, pagising ko pa lang, masama na po ang pakiramdam ko. Masakit ang ulo ko, barado ang ilong at parang nilalagnat pa ako. Sa isip ko po noon, Miss Winnie, na wag na sanang magbukas ng pwesto dahil baka lalo lang akong manghina. Pero nang maalala ko ang perang maaari ko namang kitain, agad akong nanghinayang. Sayang naman kasi ang isang araw na walang kita eh. Kaya kahit masama po ang pakiramdam ko, gumayak na rin ako. Sinabi naman ni tita na susunod na lang daw siya dahil sumasakit ang mga tuhod niya. Pagdating ko sa pwesto, bumungad kagad sa akin ang isang lalaking galit na galit. Nakilala ko po siya dahil dati ko siyang kliyente. Sinungaling ka, manghuhula ka. Wala kang ibang ginawa kundi paasahin kami sa mga kasinungalingan mong hinding-hindi naman nangyari. Hoy, sandali lang ha. Ang aga-aga galit na galit ka na kagad? Ano bang problema mo kuya? At parang galit na galit ka. Huwag kang magmalinis, no? Ikaw ang nagsabi sa akin na magiging maayos ang pagbubuntis ng asawa ko at lalaki pa magiging anak namin. At ano naman ngayon ang problema mo tungkol doon? Ganyan lang ba kadali para sa'yo ang panloloko? Habang ikaw nagpapayaman sa panghuhula, ha? Kami naman ay nawalan ng anak. Aba, teka muna kuya. Hindi naman pwedeng isisi sa akin ang lahat ng nangyari sa buhay nyo, no? Hindi ho ako doktor at mas lalong hindi rin ako Diyos.
Pero sinabi mong malusog ang bata. Sinabi mong wala kaming dapat ipag-alala. Kaya naniwala kami sa mga sinabi mo. Syempre ho, yun ang nakita ko noon. Kung may nagbago pagkatapos nun, kasalanan ko pa rin ho ba? Kasalanan mo dahil pinaasa mo kami. Imbis na maging maingat kami, naging kampante kami dahil sa mga sinabi mo. Naging kampante? Huwag mong sabihin sa akin na sa buong pagbubuntis ng asawa nyo sa hula lang kayo bumase. Hindi kayo nagpa-doktor? Hindi ka naman siguro ganun katanga, no? Huwag mo nga akong insultuhin. Hindi ko ho kayo iniinsulto, kuya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Alam mo kung ano ang totoo? Ang totoo, patay na ang anak ko. Nalulungkot ho ako sa nangyari. Pero wala na akong kinalaman doon. Kung namatay man ang anak nyo, kapabayaan nyo yon. Kaya wag nyo isisi yun sa akin. Muntik nang mamatay ang asawa ko sa pagdurugo. Habang nasa ospital kami, paulit-ulit kong naaalala ang mukha mo. At ang ngiti mong akala mo sigurado ang lahat ng sinasabi mo. At gusto nyo bang sabihin na kasalanan ko ang nangyari? Paano kung asawa mo ang nagpabaya sa sarili niya? Paano kung hindi siya nagpahinga? Hindi sumunod sa bilin ng doktor? O may ginawa siyang pinagbabawal sa buntis? Bakit sa akin yung kagad ibinabaling ang sisi? Loko ka pala eh. Huwag mong idamay ang asawa ko Sinunod namin ang lahat ng bilin ng doktor. Hindi siya nagpabaya. Ikaw ang nagsabi sa amin na malusog ang anak namin. At wala kaming dapat ikabahala. Aba, hindi naman po pwedeng isisi sa akin ang lahat ng yon, no? Hindi ko ho ginusto yon. Kanino pa ba? Ikaw ang nagbigay sa amin ng kasinungalingan Pinanghawakan namin yun. Kung hindi ka sigurado, sana hindi ka nagsalita ng parang sigurado ka. Kayo ho ang lumapit sa akin. Hindi ko kayo pinilit magpahula at paniwalaan ng mga sinabi ko. Hindi mo pa rin ba matanggap na nagkamali ka? Hanggang ngayon, naghahanap ka pa rin ng ibang masisisi kesa akuin ang panlolokong ginagawa mo. Sinungaling ka. Isa kang peking manghuhula. Mukha kang pera. Pasalamat ka, babae ka, dahil kung hindi, kanina pa kita binugbog. Huwag mong ipasa sa ibang responsibilidad na dapat kayong mag-asawang humaharap. Ang lakas ng loob mo na sumugod dito. Kayo naman ang may kasalanan kung bakit nawala ang anak nyo Kaya pala ang lakas ng loob mo magsinungaling sa mga tao araw-araw kasi napakagaling mong lumusot Aba, mag-ingat ka sa mga salitang binibitiwan mo Hindi porket hindi nangyari ang gusto mong mangyari, sinungaling na kagad ako. Namatay ang anak ko. Pati ang asawa ko muntik na mawala sa akin. At anong gusto niyong gawin ko? Lumuhod ako sa harapan nyo Sabihin kong ako ang pumatay sa anak nyo? Hindi ho mangyayari yon, hoy! Dahil wala akong kasalanan. At isa pa, kahit gawin ko yon, hindi nyo na may babalik ang nangyari na. Hindi na nga. Pero sisiguraduhin kong wala ka ng maluloko pang iba. Simula ngayon, sisirain ko rin ang pangalan mo kagaya ng pagsira mo sa pamilya ko. Sasabihin ko sa lahat na peki ka manghuhula para wala nang maniwala sa mga kasinungalingan mo. Bahala ka kung yan ang gusto mong gawin. Sabihin mo sa kahit na kanino ang gusto mong sabihin. Hanggat may naniniwala sa akin, may lalapit at lalapit pa ring mga kliyente ko rito. Galit na galit nang umalis si Kuya Kiko, Miss Winnie. Pero hindi naman ako nagpasindak sa kanya. Alam kong galit lang siya dahil sa nangyari sa kanyang mag-ina, pero alam kong hindi rin niya magagawa ang sinabi niyang sisiraan ako sa mga tao. Pagkaalis niya ay babalik na sana ako sa pwesto ko nang mahagip ng paningin ko ang isang babaeng nakatayo sa kabilang kalsada. Nagkukubli siya sa isang nakaparadang sasakyan pero panaka-naka akong sinisilip. Hindi ko man makita ng malinaw ang mukha niya dahil may kalayuan pero pakiramdam ko pamilyar siya. Makalipas ang ilang minuto, muli ko siyang hinagilap ng tingin pero wala na siya roon. Hindi ko maiwasang maalala si Yumi dahil may katagalan na rin siyang hindi nagpapakita sa akin. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong nag-alala para sa kanya. Isinara ko po ang pwesto ko ng araw na yon kasi nawalan na ako ng ganang magtrabaho. Abay anak, bakit napakaaga mong umuwi? Hindi ba't ka aalis mo lag? May nangyari ba doon sa pwesto mo? Huwag niyo na hong itanong tita, naimbyer na ho ako Abay bakit? Yung lalaking nagpahula ho ng kasarian ng anak nila, sinugod ho ako sa pwesto. Ako raw ho ang dahilan kung bakit nakunan ng asawa niya. Akalain niyo ba namang ako ang sinisisi sa nangyari? Naku, kawawa naman yung lalaki. Hindi biro ang bawalan ng anak lalo na kung matagal na nilang inaasam na magkaroon ng supling. Naiintindihan ko naman ho na masakit yun pero bakit akong pagbubunto na nila?
Sila ho ang magkasama sa araw-araw eh. Nagpahula lang naman sila sa akin. Aba malay ko hubang makukunan pala ang asawa niya. Anak, ganun talaga ang mga tao kapag hindi nagkatotoo ang hula mo sa kanila. Hindi man tama ang ginawa niya, natural lang naman na ganun ang naging reaksyon niya. Natural o hindi, nakakairita pa rin ho. Kung makapagsalita siya kanina akala mo ako mismo ang pumatay sa anak nila. Ang kapal ho ng mukha niyang sabing sisirain daw niya ang pangalan ko sa buong Quiapo. Hayaan mo munang humupa ang galit niya, anak. Kaya wag mo nang dagdagan pa. Mas maayos pa nga siguro kung magpapahinga ka muna sa panguhula kahit 1 linggo lang. Ang hirap naman ho nun, tita. Sayang ang kikitain ko kung tatambay lang ho ako. Ang dami ko pang dapat bayaran at padadalhan ko pa si nanay ng pera. Ay nako, kung hindi lang talaga masama ang pakiramdam ko hindi ko ho isasara ang pwesto ko Aba, masama pala ang pakiramdam mo tapos binalak mo pang magbukas ng pwesto. Magpahinga ka na muna, anak. Hindi ka naman mauubusan ng araw para kumita. Ang mahalaga ngayon lumamig ang sitwasyon at dapat maayos ang kalusugan mo. Isa pa, may sasabihin din sana ako sa iyo Ano po yun? Divine, titigil na ako sa ginagawa nating hanap buhay. Ho? Ano pong ibig niyong sabihin? Pabigla-bigla naman ho yata kayo. Bakit niyo naman po naisip yan? Nagpahapyaw na kayo sa akin noon tungkol dyan. Akala ko pagod lang kayo noon. Bakit ganito na naman kayo ngayon? Matagal-tagal na rin tayong nanlilin lang ng mga tao Kagaya nga ng sinabi ko sa'yo, wala akong madadalang pera kapag dumating na ang oras ko. Ang mga natitirang araw na ibibigay pa sa akin ng may kapal, gusto ko sanang gugulin sa paggawa ng tama. Sigurado ho ba talaga kayo? Ang tagal na ho nating ginagawa ito Dito na nga tayo halos nabuhay. Oo, alam ko. Ilang linggo ko nang pinagdarasal at pinag-iisipan ang desisyong ito. Hindi na matatahimik ang loob ko sa tuwing may taong umaalis na paniwalang paniwala sa mga kasinungalingan natin. Ay, kung yan po ang gusto nyo, wala naman ho akong magagawa Pero ako, hindi pa ho ako titigil dahil hindi ho sapat ang awa para mapagamot ang nanay ko. Kailangan ko ho ng pera. At ito lang ho ang alam ko na pinakamabilis na paraan para kumita. Hindi kita pinipigilan, anak. Ang hiling ko lang mag-iingat ka sana. Minsan ang perang madaling makuha ay madali rin namang nawawala. Parang hangin na dumaraan lang. Bahala na ho muna bukas. Sa ngayon ho, gusto ko lang matulog. Mabigat ho ang ulo ko at para ho akong lalagnatin. Pumasok na po ako sa aking silid at hindi na nakapagpalit pa ng damit dahil sa sama ng pakiramdam. Pagkahiga ko pa lang, agad akong nakatulog. Nanaginip po ako ng isang lalaking nakabitin sa kisame. Nakayuko ito habang dahan-dahang tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga paa. Maya-maya, unti-unti niyang inangat ang ulo niya at nakita kong gumagapang palabas ng kanyang bibig ang napakaraming uod. Hindi ko man makita ng malinaw ang kanyang muka, pakiramdam ko ay diretsyong nakatingin siya sa akin. Napabalikwas ako ng bangon habang habol ang paghinga. Tahimik ang gabi, pero hindi mawala sa isip ko ang lalaking nakita ko sa panaginip ko. Pilit ko na lamang yung isinantabi at muling bumalik sa pagtulog. Pero pagising ko kinabukasan, mas lalo lamang pong lumala ang sama ng pakiramdam ko kaya buong araw lang po akong nakahiga. Anak, gising ka na ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Namumutla ka ha? Naku tita, lalo hong sumama ang pakiramdam ko Parang binibiyak nga ho ang ulo ko sa sobrang sakit. Ang bigat pa ng katawan ko. Parang wala na ho akong lakas tumayo. Pwede ho bang pabili na lang ako ng gamot? Abay oo naman anak. Huwag ka nang bumangon at baka lalo ka pang mapano. Ako nang lalabas at bibili ng gamot. Mas mabuti pa sigurong magpahinga ka na lang dyan at huwag mo na munang isipin ang pwesto. Maraming salamat ho tita. Kapag gumaling na ho talaga ako babawi ako sa inyo. Ako na ho ang bahalang magtrabaho ng doble para hindi na kayo mapagod pa. Huwag mo na munang isipin yan. Ang mas mahalaga gumaling ka muna. Ilang araw po akong umasa na baka bumuti na ang pakiramdam ko, Miss Winnie. Pero kabaligtaran ang nangyari. Kahit anong gamot ang ininom ko, hindi pa rin bumababa ang lagnat ko at lalo lamang sumasakit ang buo kong katawan. Mas lalo pa akong nagtaka nang mapansin kong parang lumalaki ang tiyan ko sa bawat paglipas ng araw.
Kasabay naman ang paglaki ng tiyan ko ang mabilis na pagbaba ng aking timbang. Ilang araw pang lumipas at nagtuloy-tuloy ang pagpayat ko at halos kita na ang mga buto ko sa sobrang pangangayayat. Dahil sa nangyayari sa akin, wala na rin po akong lakas na magbukas ng pwesto sa Quiapo. Sa unang pagkakataon simula nang magsimula akong manghula, yun po ang unang pagkakataon na nagsarado kami ng pwesto ng ganun katagal. Anak, ilang araw ko nang napapansin na lalo kang namamayat Pero yung tiyan mo parang palaki naman ng palaki. Tapos hanggang ngayon hindi pa rin nawawala ang lagnat mo. Hindi ko na nga rin po maintindihan, tita eh. Hirap na nga rin po akong huminga. Tapos may kung ano pong sugat na bigla na lang tumubo dito sa likod ko. Sobrang kati na rin po eh. Pwede niyo hubang tignan? Anak, hindi na tayo dapat maghintay pa. Sa nakikita ko sa ngayon sa'yo, mas mabuti nang dalhin na kita sa ospital. Baka may sakit kang hindi na kayang gamutin ng mga iniinom mong gamot dito sa bahay. Huwag ka nang manghinayang sa pera at kikitain pa rin naman natin yan. Ilang araw na kitang sinasabihan na magpa-check up ka ayaw mo naman. Pero ngayon huwag mo na itong baliwalain ha? Nag-aalala na ako sa'yo. Kailangan mong gumaling. Alalahanin mong ikaw lang ang inaasahan ng nanay mo. Huwag na po muna ngayon, tita. Alam niyo namang kapos na kapos tayo ngayon sa pera eh. Yung konting na itabi ko, ipapadala ko pa kay nanay para sa gamot niya. Baka sayangin lang natin ang pera kung lagnat lang po pala ito. Kaya ko pa naman ho eh. Siguro pahinga lang ang kailangan ko. Pakitignan niyo na lang po muna tong sugat ko sa likod. Dahan-dahan po akong tumalikod noon habang nanginginig ang buong katawan. Nang maiangat ni Tita Sylvia ang suot kong damit, bigla na lamang po siyang napaatras matapos niyang makita ang aking likod. Ay, Diyos ko po! Divine! Ano itong nakikita ko? Bakit ganyan ang itsura ng sugat mo? Namumula na, nangingitim ang paligid tapos parang lumalalim pa. Kailan pa ba nagsimula yan, ha? Ho? Ganyan na po ang itsura? Imposible ho yan, tita. Nung isang linggo lang naman po nagsimula ang pangangati niyan eh. Kaya nga akala ko butlig lang eh. Kung nakikita mo lang sana ang nakikita ko ngayon, sigurado akong mandidiri ka rin. Hindi na simpleng sugat ito, anak. Parang unti-unti nang kinakain ang balat mo. Nakakatakot ang itsura. Diyos ko naman, ano ba talaga ang nangyayari sa akin? Bakit parang araw-araw na lang ho may bagong lumalabas na sakit sa katawan ko? Hindi ko na po talaga alam ang gagawin ko, tita. Huwag kang mataranta, ha? Sandali lang at kukuha ko ng pamahid. May sugat din ako dati at gumaling dun sa pamahid ko na yon. Sana nga po, kahit mabawasan lang po ang sakit. Hindi ko na po talaga kaya, tita eh. Kumuha po si Tita Sylvia ng maliit na bote mula sa lumang kabinet. Marahan niyang pinahid ang langis na may nakababad na halamang gamot sa sugat ko. Aray! Tita! Sandali lang po! Ang sakit! Parang sinusunog po ang likod ko eh! Tama na po! Itigil niyo na po ang pagpahid ng langis! Ay, oo, sige. Hindi ko na ipagpapatuloy pa. Mukha lalo kang nasasaktan eh. Huwag kang mag-alala. Lilinisin ko na lang muna ang sugat mo gamit ang maligamgam na tubig. Oo, salamat po. Agad pong kumuha si Tita Sylvia ng maligamgam na tubig mula sa thermos at ibinuhos yon sa isang planggana. Maingat niya pong pinunasan ang sugat ko sa likod gamit ang malinis na bimpo. Kahit mas banayad yon kesa sa langis na pinahid niya, ramdam na ramdam ko pa rin ang kirot sa bawat dampi ng tela sa balat ko. Ilang araw pa ang lumipas pero lalo lamang lumubha ang aking kalagayan. Hindi na po ako makabangon ng maayos. Sa bawat pagising ko po noon, pakiramdam ko parang may humihigop sa lakas ko. Nangihina ang buong katawan ko, mabigat ang bawat paghinga at parang wala na akong natitirang enerhiya kahit buong araw lang akong nakahiga. Anak, napadaan ako kanina sa pwesto natin sa Quiapo. May isang lalaki ron na naghahanap sa'yo. Halos magngit-ngit sa galit at paulit-ulit na tinatanong kung kailan ka raw bababalik. Bakit naman daw po niya ako hinahanap? Ano na naman po ang pinuputok ng butsin ng taong yon? Ang sabi niya, hindi raw nagkatotoo ang hula mo tungkol sa negosyo niya. Sa halip daw na lumago lalo pa raw siyang nalugi. Kaya ayun, galit na galit at gusto ka raw niyang makausap.
Tita, problema ko pa ho ba yun? Nakikita niyo naman po ang kalagayan ko ngayon eh. Halos hindi na nga ho ako makatayo sa sobrang hina ng katawan ko eh. Tapos iisipin ko pa ho ang reklamo ng taong kusa namang lumapit sa akin para magpahula. Eh wala naman ho akong pinirmahang kasunduan na lahat ng hula ko eh siguradong mangyayari. Hula nga lang ho yun, hindi ba? Hindi batas ng buhay. Nakakainis lang ho talaga ang daming tao na hindi marunong umintindi. Abay, huwag kang magalit ng ganyan, anak. Baka lalong sumama ang pakiramdam mo. Unawain mo na lang sila. Naniniwala kasi sila sa mga sinabi mo kaya nang hindi yun nangyari, natural lamang na masaktan at magalit sila. Kasalanan ko ho ba na paniwalang paniwala sila? Hindi ko naman ho sila pinilit na isugal ang buhay nila sa mga sinabi ko eh. Anak, yan ang lagi kong sinasabi sa'yo. Hindi lahat ng taong lumalapit ay pare-pareho ang iniisip. May iba dyan na desperado na talaga at kumakapit na lamang sa kung ano ang marinig nila. Ay, dagdag pa ho sila sa sakit ng ulo ko. Sa totoo lang, gusto ko na nga ho muna silang iwasan eh. Hindi ko na ho kayang makipagtalo sa kahit sino sa lagay kong ito. Magpahinga ka na lang muna. Huwag mo nang isipin ang mga naghahanap sa'yo. Mas mahalaga muna ang kalusugan mo. Tita, may naalala po pala ako. Kumusta na kaya yung dalagang nagpahula tungkol sa nawawala niyang tatay? Si Yumi ho? May balita na ho ba kayo? Baka naman natagpuan na niya ang tatay niya kaya hindi na siya bumalik. Anak, hindi kaya nagawa na niya ang balak niya sa'yo? Ho? Ayan na naman ho kayo, tita eh. Kung ano-ano na naman po ang iniisip niyo. Wala naman pong masamang ginawa si Yumi sa akin eh. Di ba sabi ko nga po sa inyo, mabait po siya at ramdam kong malinis ang intensyon niya. Hindi ko po alam bakit parang lagi niyo siyang pinagdududahan eh. Hindi ko ba ipaliwanag? Matanda na ako at marami na akong taong nakasalamuha. Minsan hindi mata ang nagsasabi sa akin na may mali, kundi pakiramdam. Ang dalagang yun malakas ang kutob ko noong una pa lang. Kutob lang po yan, tita. Ako ang nakaharap niya at ako ang nakausap niya ng ilang ulit. Kung may masama talaga siyang balak, matagal na sana niyang ginawa. Hanggang ngayon nga ang iniisip ko pa rin sana makita na niya ang tatay niyang matagal na niyang hinahanap. Ilang linggo pa po ang lumipas, Miss Winnie, at lalo lamang lumala ang kalagayan ko. Ilang beses na po akong kinumbinsin ni Tita Sylvia na magpatingin sa doktor pero matigas po ang ulo ko eh. Nangihinayang po kasi kung gumastos ng malaking halaga at saka kapos na kapos po kami sa pera. Iniisip ko noon na baka simpleng lagnat at sugat lang yon na kusa rin namang mawawala. Tuwing magigising po ako ay napapansin kong may maliliit na uod na gumagapang sa higaan ko. Nung una ay nakala kong baka nanggaling lamang yon sa kung saan. Pero nang paulit-ulit ko na silang makita sa tabi ko, unti-unti na po akong kinilabutan. Agad kong tinawag si Tita Sylvia at sinabi kong baka may patay na daga o ibang hayop sa loob ng kwarto ko. Paglapit niya sa akin, napansin niyang basa ang likod ng suot kong damit. Dahil doon, marahan niyang iniangat ang damit ko para tignan ang sugat. Anak nag! Ay Diyos kong mahabagin! Ano ba itong nakikita ko? Divine, ang sugat mo, parang mas lumaki at tapos inuuod pa. Ay Diyos ko, bakit umabot na ng ganito? Ho? Ano pong sinasabi niyo, tita? Inuuod ako? Paano naman mangyayari yun hindi pa naman po ako patay? Hindi ko rin maipaliwanag, anak. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganyang sugat. Hindi na ito pagkaraniwang sakit. May mali at alam kong hindi ito normal. Tita, pakiusap po. Dalhin niyo na po ako sa ospital. Natatakot na po ako eh. Pakiramdam ko po may kung anong kumakain sa katawan ko kahit buhay pa ako. Oo, sige anak. Huwag kang mag-alala. Diyan ka lang ha at tatawag ako ng tricycle para madala na kita kaagad sa ospital. Bilisan niyo po, tita. Hindi na rin po ako makahinga ng maayos. Dinala po ako ni Tita Sylvia sa ospital, Miss Winnie. Pagdating doon, kaagad akong tinignan ng doktor. Kinuhanan ako ng dugo, nilinis ang mga sugat ko at nagsagawa pa ng iba't ibang pagsusuri para malaman kung ano talaga ang sanhi ng aking kalagayan. Habang tumatagal ang pananatili ko sa ospital, lalo lamang nadaragdagan ang gastusin namin dahil sa mga laboratory test, mga gamot at mga kailangan bayaran sa ospital, pero wala pa rin pong malinaw na diagnosis o gamutang maibibigay sa akin.
Kaya ako na po mismo ang nagpumilit na umuwi dahil ayoko nang maging pabigat pa kay Tita Sylvia. Pagkaraan ng mga sumunod na araw, halos hindi ko na makilala ang sarili ko sa salamin. Patuloy na kumakalat ang mga sugat sa aking katawan at lalo pang dumarami ang mga uod na lumalabas mula roon. Buo na po ang paniniwala kong malapit na nga akong mamatay noon. Pero isang umaga, bigla na lamang dumating si Tita Sylvia sa bahay kasama ang isang matandang lalaki na noon ko pa lamang nakita. Tita, sino po ang matandang kasama nyo? Bakit niyo po siya dinala rito? Ano po bang gagawin niya sa akin? Nakakahiya po, tita. Anak, patawarin mo ko kung natagalan akong bumalik, ha? Naghanap ako ng taong makakatulong sa'yo eh. Habang tinitignan kita nitong mga nakaraan, lalo kong naiisip na hindi pangkaraniwan ang sakit na dumapo sa'yo eh. Hindi doktor ang kailangan mo, kundi isang albularyo. Ano po bang ibig niyong sabihin? Huwag niyo naman po akong takutin lalo hindi ko na nga po alam po anong nangyayari sa katawan ko eh. Anak, sa lagay ng mga sugat mo at sa bilis ng paglala ng kalagayan mo, malakas ang kutob kong may nagpabarang sa'yo. Hindi ko man gusto paniwalaan yun, pero yan labang ang nakikita kong paliwanag. Ho? Binabarang po ako? Hindi naman po yata posible yun. Wala naman po akong kaaway na gagawa ng ganun sa akin. Huwag mo na munang isipin muna kung sino ang gumawa nun. Hayaan mo munang suriin at gamutin ka ng albularyo. Kapag nalaman natin ang tunay na dahilan ng pagkakasakit mo, tsaka natin aalamin kung sinong may kagagawa nito. Wala na po akong lakas para tumutol pa kaya tumango na lamang ako, Miss Winnie. Pumayag akong gamutin ng albularyo. Lumapit ang matandang albularyo at nagsindi ng isang kandila bago marahang nagdasal. Pero hindi ko naman maintindihan dahil ibang salita ang gamit niya. Maya-maya, inilapit niya ang usok ng insenso sa aking katawan habang marahang pinapahiran ng langis ang aking noo at mga sugat. Itinapal niya rin ang dinikdik na dahon ng bayabas sa aking likod. Naramdaman kong parang may kung anong humihigop mula sa sugat ko. Napasigaw ako sa sobrang sakit dahil pakiramdam ko may hinahatak na laman mula sa aking katawan. Paulit-ulit niyang ginawa yon hanggang sa nakita kong kulay itim ang mga dahon na tinanggal niya sa pagkakatapal. Hindi ko kinayang matinding kirot kaya tuluyan akong nawalan ng malay. Nang magkamalay na po ako makalipas ang ilang oras, bahagyang gumaan ang aking pakiramdam. Pagmulat ko ng mga mata ko, nakita ko si Tita Sylvia na tahimik na nakaupo sa tabi ng higaan ko habang mahigpit na nakahawak sa aking kamay. Tita, ano po bang nangyari sa akin? Bakit po parang gumaan ang pakiramdam ko? Nasaan na po yung albularyong kasama nyo? Umalis na siya, anak. Ang sabi niya, hindi sakit ang dumapo sa'yo kundi barang. May taong nagtanim ng matinding galit sa'yo at gusto kang makita sa ganyang kalagayan. At kung hindi ka naagapan baka hindi mo na nalampasan yon. Barang? Pero sino naman po ang gagawa nito sa akin? Wala naman po akong nakaaway ng ganun kalala eh. Babae ang nakita niya sa pagtatawa sa'yo na siyang may kagagawa nito. Ang sabi pa niya, may nagawa kang pagkakamaling sumira sa buhay niya. Pakiramdam ko, isa siya sa mga taong naloko mo noon sa panguhula. Anak, hindi biro ang manakit ng kapwa kahit sa pamamagitan lamang ng kasinungalingan. Paano ko naman po makikilala yon? Sa dami ba naman ang nagpahula sa akin noon halos hindi ko na nga humaalala ang mukha ng karamihan sa kanila Ayan na nga ba ang sinasabi ko sa'yo noon pa Kaya ako huminto sa panguhula dahil alam kong balang araw may babalik at babalik na kapalit ang lahat ng yun sa akin. Hindi man agad-agad ang pagdating ng araw ng paniningil, pero tsak na mangyayari yun. Kaya ayoko sanang ipamana sa'yo ang gawaing yan Kaso ginusto mo rin at hindi ka nagpapigil. Ay tita, kung sino man ho ang gumawa sa akin ito, mapapatawad ko na siya. Basta maging maayos lang po ako. Magaling na ho ba ako? Kung totoo ang sinasabi ng albularyo, naibalik na niya ang barang sa taong gumawa nun. Hindi pa man tayo sigurado kung sino siya, pero sa gayon wala ka nang dapat na ikatakot. Ang kailangan mo sa ngayon ay magpalakas. Gusto ko rin pong malaman kung sino siya. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko po nalalaman kung bakit niya ako gustong pahirapan. Malalaman mo rin yon sa tamang panahon, Divine. Pero sana, bago dumating ang araw na yon natuto ka na sa nangyari sa'yo.
Huwag mo nang balikan ang hanap buhay na ito. Pwede namang kumita ng pera nang hindi na nga agrabyado ng iba eh. Siguro nga po, tita. Baka panahon na nga pong huminto ako sa panloloko sa kapwa. Ayoko na rin po ulit-maulit ang nangyaring ito sa akin. Susunugin ko na rin po ang mga baraha, mga pekeng agimat, at kung ano-ano pa hong mga binibenta natin. Maghahanap na lang po ako ng disenteng trabaho. Maliit man ho ang kita, mas gugustuhin ko ng payapang matulog kesa mabuhay sa takot. Yan ang pinakamagandang narinig ko mula sa iyo, anak. Pero huwag kang magmadali, ha? Magpagaling ka muna at ibalik mo ang lakas ng katawan mo. Darating din ang tamang trabaho para sa iyo. Ilang linggo rin po ang lumipas bago tuluyan akong gumaling, Miss Winnie. Nang makabalik na ang lakas ko, naghanap ako kagad ng matinong hanap buhay at natanggap ako bilang tindera sa isang maliit na tindahan malapit sa palengke ng Quiapo. Marangal po ang trabaho ko, pero hindi po sapat ang kinikita ko para sa pang-araw-araw naming gastusin ni Tita Sylvia at hindi rin po kalakihan ang naipapadala kong pera kay nanay. At dahil doon, naisipan kong balikan ang dati naming pwesto upang tignan kung may maibebenta pa ako sa mga natirang mga gamit ko doon. Habang nag-aayos ako ng mga kahon, napansin ko ang isang babaeng nakasuot ng itim na balabal na tahimik lamang na nakatayo sa di kalayuan at nakatingin sa akin. Maya-maya tumalikod na siya nang mapansin ako. Dahil sa labis kong pag-uusisa, nilapitan ko po siya. Nakatalikod siya kaya marahan ko siyang kinalabit sa balikat. Nang humarap siya sa akin, bigla akong natigilan. Yumi? Ikaw ba yan? Ay Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Ang putla mo at ang mga mata mo, parang ilang araw ka nang hindi nakakatulog ah. Nakilala mo pa pala ako. Akala ko nga tulad ng iba mong mga niloko, tuluyan mo na rin akong nakalimutan. Hindi kita makakalimutan. Ikaw yung nagpahula sa tatay mong nawawala, hindi ba? Ilang beses pa nga kitang tinulungan. Ang tagal mong hindi bumalik eh. Nag-alala ko sa'yo, totoo yun. Tsaka gusto ko ring malaman kung may balita ka na sa tatay mo. Pero bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Tinulungan? Talaga bang yan ang tawag mo sa kasinungalingang paulit-ulit mong sinabi sa akin noon? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ano bang nangyayari? At bakit parang galit na galit ka sa akin? Dahil ikaw ang dahilan kung bakit wala na akong tatay. Ano? Ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya namin. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang tatay ko. Sandali, paano nangyari yon? Hindi nga kita kilala noon eh. Hindi mo nga ako kilala, pero ang tatay ko, kilalang kilala ka niya. Teka, sino ba talagang tatay mo? Nakalimutan mo na kaagad ang tatay ko? Yung lalaking paulit-ulit mong pinaniwala na may kabitang asawa niya? Yung nagpakamatay dahil hindi kinayang mga kasinungalingan mo? Ikaw ang manghuhulang paulit-ulit niyang binabalikan sa baklaran. At dahil sa mga kasinungalingan mo, nagpakamatay siya. Paniwalang-paniwala siya na may kabitang nanay ko at hindi niya yun kinaya. Para po akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ko ang sinabi niyang yon, Miss Winnie. Bigla pong bumalik sa isip ko ang lalaking paulit-ulit na nagpahula tungkol sa asawa niyang pinaghihinalaan niyang may kabit at yung lalaking nabalitaan naming nagpakamatay. Iisang tao lang po yon, si Jason. Hindi, imposible. Imposible? Ganyan din ang sinabi ko nung una. Imposibleng magpakamatay ang tatay kong mabait, mapagmahal at buong buhay na inalay sa pamilya niya. Pero isang araw umuwi siyang umiiyak, pinanghahawakan ng mga sinabi mo. Yumi, pakinggan mo muna ako. Hindi! Ikaw ang makinig! Sinabi mong may kabitang nanay ko! Sinabi mong hindi anak ng tatay ko ang bunso kong kapatid! Simula noon, araw-araw na silang nag-aaway. Hindi na natulog si tatay. Hindi na rin siya kumain. Hanggang isang umaga, nakita na lang namin siyang nakabigti. Diyos ko, Yumi! Hindi ko alam. Hindi ko sinasadya. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Wala namang kabitang nanay ko eh. Wala! Buo ang pamilya namin pero ikaw, sinira mo yon. Hindi ko akalaing mangyayari yon. Siyempre hindi mo yon iisipin. Pagkatapos mo kaming perahan, naghintay ka lang ng mga susunod mong mabibiktima pa. Kaya pala pabalik-balik ka sa akin noon at nagpapahula tungkol sa tatay mong nawawala. Pero ang totoo, wala na pala talaga ang tatay mo. Sinadya ko ang lahat ng yon dahil binabantayan kita.
Sinusubukan kong makita kung totoong may kapangyarihan ka o isa ka lang talagang sinungaling. At sa bawat pagsisinungaling mo, lalo kong nakumpirmang isa kang manloloko. Huwag mong sabihin na ikaw ang nagpabarang sa akin. Tama ka at hindi ko pagsisisihan yon. At kahit gumaling ka pa o binalik mo man sa akin ang ginawa ko sa'yo, hindi ko pa rin pagsisisihan na pinabarang kita. Pero bakit hindi mo na lang ako kinumpronta o isinumbong sa mga pulis? Bakit kailangan pang umabot sa ganon? Akala mo ba hindi namin naisip yon? Wala kaming pera para magsampa ng kaso. Wala rin kaming maipakitang ebidensyang magpapatunay na kasalanan mo ang nangyari kay tatay. Ang alam lang ng mga tao, nagpahula siya sa'yo at siya mismo ang nagpakamatay. Sino ba naman ang maniniwala sa amin? Patawarin mo ako, Yumi. Hindi ko ginustong mangyari yon. Akala ko noon simpleng panloloko lang ang ginagawa ko para kumita. Kasi kahit ako, hindi rin naman ako naniniwala na may mga taong naniniwala pa talaga sa mga manghuhula eh. At ngayon, alam mo na ang presyo ng bawat kasinungalingang pinagbibili mo. Hindi lang perang nawawala sa mga naloloko mo. May mga pamilyang nasisira at may mga buhay na tuluyang nawawala. Kung kaya ko lang ibalik ang buhay ng tatay mo, gagawin ko yon. Kahit ano pang maging kapalit nun. Wala nang saysay ang pagsisisi mo. Hindi mo na maibabalik pa ang buhay ng tatay ko. Ang nagawa ko lang ay iparamdam sa'yo kahit konti ang sakit na ilang buwan naming tiniis matapos siyang mawala sa amin. Patawarin mo ako, Yumi. Hindi ko na mababawi ang nagawa ko. Pero habang nabubuhay ako, dadalhin ko ang kasalanang yon. Hindi ko alam kung mapapatawad pa kita. Pero kahit ano rin naman ang gawin ko sa'yo, hindi na kailanman mababalik ang tatay ko. Pero sapat nang naranasan mong paghihirap. Pagkaalis po ni Yumi, Miss Winnie, naiwan po akong nakatulala. Noon ko lamang lubos na naunawaan na hindi lang pala pera ang ninakaw ko sa bawat taong niloloko ko. Minsan patitiwala, pag-asa at maging buhay nila, unti-unti kong inaagaw ng hindi ko namamalayan. Simula po ng araw na yon, Miss Winnie, tuluyan ko nang isinara ang kabanata ng buhay kong yon. Hindi na po ako bumalik sa dati kong pwesto sa Quiapo dahil ayoko nang may mabiktima pa dahil sa mga kasinungalingan na dati kong ikinabubuhay. Sa tulong po ni Tita Sylvia, unti-unti kong itinuwid ang aking landas. Sa ngayon po, Miss Winnie, isa na po akong tindera sa isang palengke dito sa Novaliches, Quezon City. Hindi man po kalakihan ang kinikita ko kumpara sa perang kinikita ko noon sa panghuhula, masasabi ko naman pong payapa na ang konsensya ko sa bawat perang kinikita ko. Hindi na rin po ako natatakot na baka isang araw ay may kumatok sa pinto namin upang singilin ako sa mga kasalanang ginawa ko noon. Si Tita Sylvia naman po, tuluyan nang umuwi sa probinsya namin matapos ang mga nangyaring yon. Para doon na lang daw po sila ng nanay ko manirahan at makapiling ang kapatid niya. Miss Winnie, kung may isa man po akong gustong ipaabot sa inyong mga tagapakinig, sana po wag nating ipawaya ang ating buhay, pamilya at mga desisyon sa mga manghuhula. Tandaan po natin na ang hula hindi katotohanan at ang mga salitang binibitiwan ng maling tao maaaring makasira ng isang buhay, pamilya o maging dahilan ng isang trahedya. Ako po mismo ang naging buhay na patunay na ang isang kasinungalingang sinabi ko para lamang kumita ng pera maaaring mag-iwan ng sugat na hindi kailanman maghihilom. Maraming salamat po, Miss Winnie, sa pagbibigay ng pagkakataong maibahagi ang aking kwento. Sana po magsilbi itong babala at aral sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Muli po, ako si Divine ng Novaliches, Quezon City. Sana po nagustuhan niyo ang binahagi naming kwento sa inyo ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Siyempre, Shoutout po kay Rose Ann Afable, kay Rumi at Team Sam, kay Angelina Ay, kay Marites Nalika, at kay Marilyn Sisgundo Luco na nag-comment po sa kinatatakutan na Kasera Upload. Ang sabi po niya, "Hello po, good morning. Ang galing niyo po talaga. Nagagawa niyo pong baguhin kaagad ang boses niyo. Nakakatuwa pong panoorin at pakinggan ang boses ng Team Johnny." Salamat po sa comment niyong yan, ma'am. Maraming salamat din po sa lahat ng nakinig at nagkomento sa mga nauna naming upload. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod naming upload at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories namin.
Para po mabilis niyong makita kung may bago kaming upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Kahit po na-reach na natin ang 100k subscribers, umaasa pa rin po kaming mahihigitan pa namin ito at mas dadami pa ang subscribers namin. Tama. Siyempre sa tulong po ninyo. Yes. Muli ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Mabuhay ang Team Johnny. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. Happy 100k subscribers! God bless po sa ating lahat. Bye! Bye!